Kung meron kang sirang utak na nakakatakot yan. Kaya we have to be sure na malinis kayo o hindi. Kayong mga government officials, lahat-lahat na. Ito ay ikakaunlad ng ating bansa. Ayan, magandang hapon po sa inyong lahat and we are live ngayon sa ating YouTube channel at itong vlog na ito ay patungkol nga kay VP Sara na okay siya sa hamon no, na magpa-drug test. Ang tanong dito kay Presidente Bongbong Marcos, ito update lang ito. Okay, so yan ang ating pakinggan at i-react rin natin yan. Ito pangatlo ng ating pag-uusapan patungkol po dito sa ICC. No? Alam naman natin na ang target ng mga ilan sa ating mga kongresista ay yung mga Duterte. Kaya plano talaga nila na suportahan itong pagpasok ng ICC kahit alam nila na labag ito sa batas natin. Okay? Itong ICC na ito, Senator De La Rosa ayaw na isipin ang napipintong ICC arrest warrant. Okay? Ayaw na. Kasi sabi nga ni Bato, hindi naman natin makukontrol yan eh. Sila yung, di ba? Kung sila yung masusunod diyan, yung mga sumusulong diyan, bahala na sila. Sila Bato De La Rosa lang naman, ang kanilang laban dito is nagfa-follow ba kayo ng batas? As they said, walang jurisdiction ang ICC. Okay? So yan ang mga pag-uusapan natin, okay? Outline lang ito sa mga topic natin ngayon. Pero bago ang lahat, bago natin ito pag-uusapan, help me po na i-like muna ha at i-share itong video na ito para guys kakalat ito sa taong bayan. Okay? Sabay-sabay nating i-like muna at i-share itong video natin, Facebook at YouTube. 1, 2, 3, go. Okay? Like and share para maraming makalam. And also guys, paki-subscribe at paki-follow ito para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito. At ma-notify ang inyong mga cellphones kung meron tayong breaking news. Okay? So, kagaya nito, breaking news ito. So, sabay-sabay natin i-follow, i-subscribe, Facebook at YouTube. Ready? Follow, subscribe. 1, 2, 3, go! Ayan, thank you very much. Dito tayo. Update rin ito patungkol sa vlog natin kagabi. Mismo na si VP Sara ang nagsasabi. Okay? I think, ito sa telepono, no? Sinagot na ni VP Sara. VP Sara is, tinanggap niya yung hamon. Hair follicle test, no problem. So PBBM, kapag magpapa-hair follicle test itong si VP Sara, dapat ikaw rin. Di ba? Dapat ikaw rin. Kasi mapapahiya ka sa mga supporters mo dito. Mapapahiya ka. Let's say yung mga Duterte supporters, talagang galit na yan sa inyo. Kahit anong sabihin mo, wala ka na. Talo ka na kaagad. Pero kung hindi ka magpapa-drug test, hair follicle random drug test, Mr. President Bongbong Marcos, hindi ka ba nahihiya sa mga supporters mo? Gusto rin malaman ng mga supporters mo, kung ikaw ay malinis o hindi. Di ba? Alam ko, itong mga supporters mo, naniniwala ito na malinis ka. Ang tanong, patunayan mo para kaming mga Duterte supporters, mapahiya kami sa pagsuporta namin dito kay Duterte. Nasabi ni Duterte, ikaw ay gumagamit, bangag. Di ba? Ngayon, si VP Sara magpa-test na. Ikaw, when ka magsasabi? When ka magre-response dito sa hamon ng ito? Pasok. Yes, of course. Oo. Unang-una dapat talaga mapanigurado natin lahat, no, na nasa tamang pag-iisip. Di ba? Kung ano yung sinabi ni VP Sara, pareho tayo. Yun rin ang sinabi ko. Hindi pa nagsalita si VP Sara, tama yung sinabi ko. Sabi ni VP Sara, of course. Unang-una, dapat talaga mapanigurado natin lahat na nasa tamang pag-iisip, nasa katinuan ng isip, di ba? Sabi ko diyan sa inyo, yung ating public officials kasama na ako doon. Kasama siya. Dapat secure, di ba? Yan ang ginamit kong word. Dapat secure ang taong bayan na lahat ng kanilang binoto malinis, na hindi gumagamit ng polboron. So ano kayo ngayon? Mga bangag vloggers, mga tambaluslos vloggers. Sige nga, i-vlog nyo nga ito. Kung kaya nyo. Yung ating mga public officials kasama na ako. Dapat nasa tamang katinuan ng mga opisyal ng pamahalaan. Ito ang tugon ni Vice President Sara Duterte nang hinga ng reaksyon. Tama lang talaga. Paano ka ba magiging mayor ng isang LGU na yung isip mo, wala na, lutang na, lutang. Paano ka magiging presidente ng Pilipinas kung yung utak mo, talagang high ka na? Mahirap yan.
you are wasting your decision. Imagine, for example, especially that you are the President of the Philippines, every decision that you make, that's very delicate. Dahil buong bansa na ang pinag-uusapan dito. Kaya yung mga decision mo, very delicate. Kung meron kang sirang utak na nakakatakot yan. Kaya we have to be sure na malinis kayo o hindi. Kayong mga government officials, lahat-lahat na ito ay ikakaunlad ng ating bansa. Ng media sa panukalang obligahin ang lahat ng government officials na sumalang sa random drug testing. Sa isang maikling panayam sa Davao City noong Huwebes, sinabi ni VP Sara na pabor siya sa panukalang ito dahil dapat masiguradong nasa Pabor talaga yan. Pati taong bayan, pabor lahat yan. Kayong mga loyalista, kayong mga dilawista, pabor ba kayo? Kung hindi kayo pabor, guilty kayo. So I am assuming na kayong mga dilawista at mga loyalista, paborin kayo. Kung gusto nyong matino ang ating mga government official, dapat paborin kayo. Di ba? Sa Bisaya pa, sa kaayuhan natin ito. Sa kaayusan ng bayan. So pabor kayo. Sino mang mga dito? Magsalita nga kayo mga dito, mga bashers. Sige. Pabor ba kayo, bashers? Na magpa-drug random drug testing ng hair follicle? Hoy, sagot mga trolls, mga bangag dyan. Sagot. Hoy. sa tamang pag-iisip ang mga nakaupo sa gobyerno. Sa ilalim ng House Bill 10744 na inihain ng kanyang kapatid na si Davao City 1st District Representative Paulo Duterte, isinusulong ang pagsasagawa ng mandatory random drug. Imagine noong pumasa, isinisulong ni Pulong Duterte itong panukalang random drug hair follicle test. Nirisbakan siya kaagad dito ni Guban, di ba? Ganyan sila. Ganyan sila. Kapag madidihado sila sa isang resolusyon o panukala, gagawan ka na naman ng istorya, gagawan ka na naman ng issue para malinlang yung taong bayan. Ganyan sila. Test kada 6 na buwan sa lahat ng government officials, elected man. Sabi dito ni Migs Duhina, mga trolls, kaming mga DDS, pabor 101%. Kayo, mga dilawista, loyalista, pabor ba kayo? Huy! Huy! Sagot! Huy! Appointed, pati na ang Pangulo ng Bansa. Layo nitong amyendahan ng mga probisyon Ito na. Manny Abitong, ito yung trolls. So, wala na ba kayong ibang usapan besides Polvoron? Manny Abitong, huy! Pabor ka ba? Huy! Sagot! Manny Abitong, huy! Sagot! Huy! Abitong, sagot ka dyan, huy! Pabor ka ba? Hindi. Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Sa naturang bill, nais ni Duterte na isagawa ang drug test gamit ang hair follicle samples. Kasi ang hair follicle sample is very accurate. Urine drug test naman para makumpirma kung positive. Tulog pa ata ang mga trolls basta 100 perfect ka. Tulog pa, bangag Ayaw pa, kan pa, crash down. Kamote Moto, shout out Boss Bar. Ayan, maraming salamat. Bakit ngayon ka lang nagpapakita, Kamote Moto, ha? Ang resulta. Sa kupuri ng panukala ang aplikante ng driver's license, pati na ang mga empleyado ng private offices. Papatawan ng parusa ang sinumang magpupositibo sa random drug test. Iminumungkahi rin ang pagpapadrug test ng mga kandidato sa eleksyon 70 araw bago ang mismong botohan. Umani ng samot-samong reaksyon mula sa... Siyempre, yung mga sumuporta kay Pulong Duterte, yun yung tunay na gusto ng pagbabago sa ating bansa. Akala ko ba bagong Pilipinas? Bagong Pilipinas, bagong mukha. Magpa-drug test na lahat. Hair follicle test. Diba? Sagot. Huy! Trolls! Pabor kayo, hindi? Huy! Sagot. Iba't ibang grupo at personalidad ang nasabing panukala. Pero kung si VP Sara ang tatanungin, payag siya na sumailalim sa hair follicle drug test. Correct. Kakasa rin siya sa hamon sa kanya ni dating presidential spokesperson Harry Roque. Gayunman, dapat anya ay may kasamang third party para masigurong tama ang resulta ng pagsusuri. Nababasa ko na yung panawagan ng Marley PH, hello po, good afternoon. mga tao at ayusin na lang natin kung kailan yun kasi dapat siguro doon na merong nauna third party na kasali doon na sa testing. Itong isang I think loyalista itong si Amalia Gamutin. Yes, favor. Okay yan. Okay, at least pabor ka, ma'am. At siguro hindi lang isa ang laboratory para sure tayo. Sabi ni VP Sara, which is, ito po, mahalaga ito Nababasa ko na yung panawagan ng mga tao, aayusin na lang natin kung kailan yun. Kasi dapat siguro doon, merong unang-una third party na kasama doon sa testing.
And siguro, hindi lang isa ang laboratory para sure tayo na mababalidate yung results. Correct, tama yan. Di ba? Kasi hindi natin alam, i-manipulate nila. So, difficult na yan, di ba? So, kailangan natin na meron talagang anong term yan ginamit? Hindi lang isa ang laboratory para sure tayo, di ba? Oh, dapat ganyan. Na ma-validate yung results. Kasi yung mga ganyan na detalye, gusto ko ma-plansya ng lahat ng mga nananawagan. Naging usap-usapan ng panukala ni Congressman Duterte lalo't inakusahan noon ng kanilang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte, si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na gumagamit ng iligal na droga. Oh, mapapahiya si Tatay Digong kung magpa-drug test ka at ikaw ay malinis, di ba? Gawin mo na. Gawin nyo na kasi sabi nyo malinis kayo, so ipapahiya nyo si Duterte.